Hello guys. Hello. This is for Aquarius. Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin ang money career financial reading for the year 2026 para sa mga Aquarius. So, hatiin natin into two parts. Okay. Aquarius, January, February, March, April, May, and June. Okay. Kita nyo ba guys? Okay. So, January mo, Aquarius ay same with Gemini. Possible na nagbabakasyon ka. Maybe you're traveling, maybe you're spending time with your loved ones, with your family. Parang sinusulit mo yung buwan na to. So, nakikita ko sa'yo dito na busy ka. Okay? Pagdating ng February, this is for the Aquarius. Pagdating ng February, bigla kang makakapag-isip na mag-save ng pera. Kumbaga, yung month ng February na yan ay magbibigay or magdadala sa'yo ng motivation para mag-save ka ng pera. So, ano yung ibig sabihin yan? Magiging sobra-sobra kang tipid. Okay? Kasi, pwedeng yung January mo, since nag-travel ka, or pwedeng nag-enjoy ka, maraming pera yung nawala sa'yo. 'Di ba? Pwedeng nabawasan yung savings, or pwedeng nagkautang-utang ka. And pagdating ng February ay magsisimula kang magtipid. 'Di ba? Kasi wala kang ibang resources, or pwedeng maraming mga restrictions sa salapi. March, pagdating ng March, meron ditong naghahanap ng trabaho. Maybe you're looking for a job, maybe you're looking for a business for additional income. Or yung iba sa inyo dyan ay you're aiming for a higher financial flow. So, parang yun, may trabaho ka pero hindi ka masyadong kontento sa trabaho mo. So, you're looking for another job na mas mataas sa sweldo mo, or may mga part-time. Ganon. April is 8 of Swords. April, nakikita natin yun, may restriction. Financial restrictions pa rin. So, sinasabi ng bara, maybe may mga problema ka sa bank account mo, or may restriction ka sa pera, sa sweldo, ganyan ganito. So, pagdating ng May, nakikita natin na magkakaroon ka, parang makakahinga ka ng maluwag pagdating ng May, kasi marami kang, kumbaga there's so much things na papasok sa buhay mo na magdadala ng pag-asa. Okay? And pagdating ng June, you're traveling. So, maybe you're looking for a country dito sa April na to. So, pagdating ng May, possible na punong-puno ka ng pag-asa. Pwedeng you're looking for international country, diba? Ibang country na pwedeng pasukan, trabahuan. And June is yun, there's a possibility na makapag-travel ka, international or local. And there's a possibility also na makalipat ka ng trabaho, makalipat ka ng business. Okay, July, August, September, October, November, December. Alright. So, pagdating ng July, connected siya sa June, connected siya sa May, June, July. Sinasabi ng barahan na pwedeng pagdating ng July ay kakapirma mo pa lang ng bagong kontrata. So, maybe you are new sa job mo, new ka sa country na yan. So, pagdating ng July, you're starting your new life, okay? New beginning sa finances mo. Pwedeng bago yung posisyon, bago yung lugar. And July, August. August is nakikita natin na medyo balanse, okay? Wala kang masyadong paproblemahin sa pera kasi kaya mong i-manage yung finances mo. And pagdating ng September is 10 of Swords. So, kung halimbawa na marami kang utang dito sa April, pagdating ng September ay may posibilidad dito na makabayad ka sa utang mo. Kumbaga, there's a closure, there's an ending sa kung ano man na restrictions na pinagdaanan mo for the past several months. So, ibig sabihin yan, yung may mga utang sa yung matatagal na pwedeng magbayad na sila. Yung promotion na matagal mo nang hinihintay, pwedeng ibigay na sa'yo yung lump sum of money, yung back pay, yung payments or anything.
Pagdating ng October, mag-iingat kayo kasi ang daming kompetisyon. Maraming kompetensya sa loob ng trabaho, negosyo, lalo yung mga negosyante na Aquarius. Pagdating ng October, guys, posibleng marami kang makakakompetensya. Pwedeng yung mga kapitbahay mo, lahat may business na, same with your business. Okay? And November is Hierophant. So, November, sinasabi ng barahan na makakakilala ka ng water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, or any emotional na pagkikita na pwedeng magdala sa'yo ng boost or confidence. And December is Death card ending. So, may magtatapos ng December. So, maybe financial endings or may mga iba sa inyo na magre-retire this December or pwedeng iba matatapos yung kontrata nyo or pwedeng nakapag-desisyon ka na isara na yung business mo. So, there's a new beginnings then. Okay? So, this is endings and new beginnings. Okay. Thank you. Alright. Aquarius. Puma tayo dito ng 2 cards. Okay, so for the first half, sinasabi ng barahan na finding. So, kailangan mong hanapin yung mga dapat or gusto mong hanapin sa buhay mo. Maybe you're looking a job or career. Sa second half is empowerment. So, kung halimbawa na sa first half, ang hinahanap mo is empowerment, like victory and success, or kung ano pa man, pagdating ng second half from July until December, possible na mahanap mo yun. So, yung iba sa inyo dyan na nawawala ng pag-asa dahil sa hinihintay nyo, maghintay lang kayo, okay? Be patient kasi makukuha nyo kung ano man yan na hinihintay mo sa second half ng taon. Alright, so this is from your animal helpers, spiritual helpers. Alright, so 29:11 giraffe spirit. See the big picture, oh, 'di ba? So sinasabi ng barahan na 'wag kang susuko, 'wag kang sumuko, 'wag kang susuko. Ano man ito na hinahanap mo, you're looking for something, you're searching for something. Sinasabi ng barahan, 'wag kang titigil sa taong ito. Beaver spirit, lay a solid foundation. So as long as na solid yung foundation mo, wala kang dapat ikatakot. So this year maraming magsisimula. It's either mababago yung business ideas mo, yung trabaho mo, yung lugar. Literal dito na may magta-travel. So, pwede may magta-travel sa inyo for work or for business or for leisure. And may lilipat talaga na department or lilipat ng trabaho. Okay? Thank you guys. Bye!